So, nag-reply si Chris Torres sa video natin and sabi niya, you have your point, pero ang pinupunto ko ay pwede namang daanin sa diplomasya at hindi dahas ang pinapairal doon mismo sa oras at pagkakataon na yon. Ngayon, sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung salitang diplomasya. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. So, ang sabi dito, diplomacy or diplomasya is the practice of managing relationships between countries, groups, or individuals to maintain peace. It involves communication, negotiation, and other measures to influence decisions and behavior without using violence or war. Ngayon, ang hindi kasi kino-consider ng mga tao na mahilig sa fairy tale ending or fairy tale methods, what if hindi gumana yung diplomasya? Ano na? Paulit-ulit pa rin bang diplomasya kahit alam mong hindi na ito gumagana? Pero, anong sense? Anong sense na gumawa ka ng isang bagay na paulit-ulit na hindi naman effective? You're just wasting time, energy, effort. Diba? And can you seriously admit or tell to yourself na hindi ginamitan ng diplomasya ng guard yung mga vendor na ganun or ganung klaseng vendor para umalis at magtinda sa ibang lugar nila? I don't think so. That's the very first thing that they are doing, lalo na pag yung mga kailangan nilang i-deal yung mga tao na nasa vicinity or paligid ng malls nila. Unless of course, proven otherwise. Diba? And again, if wala tayong proof ng irregularities, we assume na ginawa ng guard yung dapat before siya pumitik at mawalan ng control doon sa pagsita kay Sampaguita Girl. And tignan natin yung isang insidente na kung saan involved pa rin ang isang SM security guard at mga vendor na bata. Oh, hindi pa ba diplomasya yung ganyang bagay, ganyang pakikipag-usap, ganyang pagsita? Hindi pa ba peaceful? Hindi pa ba ginawa ng guard yung trabaho niya para pakiusapan yung mga bata or mga vendor sa labas ng malls nila? Malindo! Sige mo doon! Kapal ko ba ina nananag ka? Oy, bakit na no? Patay mo ano? Bigyan mo namin yan, bigyan mo namin yan. Sige! Baka mo! Bakit ba? Bakit ba? Hindi kahit kasi nananag ako. O, di ba? Ang lalakas ng loob nila. Alam nila na meron silang protection of some sort doon sa kayang gawin ng gwardiya. Kaya very aggressive sila doon sa pag-taunt ng gwardiya. At katulad naman ng lahat ng tao, may hangganan yung pasensya, may hangganan yung pisik. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ginawa ng guard yung trabaho niya. Yun yung pinakaunang ginawa niya. And now that diplomacy is not working, what will you do? What will you do? Masakit yung ginawa sa kanya. Bakal yung binato, tapos hindi ko pa alam kung yung kanto mismo nung bakal yung tumama dun sa ulo ng gwardiya. And again, pag pagod ka sa shift mo, hindi malayo na pumitik ka at makaganti ka doon sa mga batang makukulit na pinapagalitan mo na ayaw pa rin sumunod.
Mali yung ginawa ng guard? Of course, yes. Pero maiintindihan mo kung bakit niya nagawa ito. Sabi niya ba, look at the consequences of his actions. Wow! We are really focused on the actions of the security guard, not the actions of the Sampaguita girl that actually caused yung actions ng guard. Bakit? Bakit mas nakafocus tayo doon sa actions ng guard na kung saan if hindi ginawa nung Sampaguita girl yung ginawa niya na nagpanggap siya na high school at tumambay doon sa harap after niyang mapagbawalan, eh hindi naman siya masisipa at hindi masisira yung paninda niya. So again, babalik ulit tayo doon sa parte na kung saan kinakampihan ng Pilipino ang nakakaawa instead na kung ano yung tama. Sabi niya pa dito, tamad ang mga Pilipino? I don't think so. Minsan limited lang talaga ang kakayanan nila to support themselves. You have to consider na iba-iba ang situation ng bawat Pilipino, hindi lahat pinanganak na may gintong kutsara. Yes, I agree. Bakit? Kung kakayanan lang ang sinasabi mo para magawa ng ibang tao yung ginagawa ng iba para umangat din sila, pwede silang mag-improve ng kakayanan. 22 anyos na yung babae, nagsasampagita pa rin siya. Hello? Pwede ka ngang magtinda or mag-crew sa fast food. Pwede kang maging bagger. Ang daming minimum wage na kung saan pwede kang makakuha ng skills para magamit mo yon, para ma-improve mo yung sarili mo, ma-improve mo yung mindset mo, para umalis ka sa kahirapan. Pero no! Mas pinili nung Sampaguita girl at nung nanay niya na magtinda sila ng sampagita gamit ang isang peking identity ng isang high school kasi mas madali ito. At yun ang katamaran ng Pilipino. Mas pinipili nila yung mga bagay na madali, easy money, kesa sa marangal pero mahirap. Ngayon mo sabihing mali yan. This is Pinoy Extreme. Have a good day.